Okay, patuloy po tayo sa pag-aaral, no? Marami nagbabasa kasi ng Biblia na hindi mo tinatanong kung identity ba ang pinag-uusapan ng verse o behavior. Okay. Kaya ang resulta, ang isang talata na tungkol sa posisyon mo kay Kristo ay ginagawang utos. Mga mahilig sa utos. Di nagbabasa ng context, puro utos ang iniisip. At ang isang talata na may tungkol sa practical na pamumuhay na ginagawa namang sukatan ng kaligtasan na uuwi naman sa salvation yung iba. Kaya marami yung nalilito mga kapatid. Okay, mas malalim pa tayo, no? Sa Greek, yung salitang sin, alam naman po natin, ay hindi lang po iisa po yung konsepto po niyan. Dalawang salita madalas natin nakikita. Isang hamartia at isang hamartano. Ano ba yung ibig sabihin niya? No, wait lang. Ano ba pagkakaiba ng hamartia sa hamartano? Hamartia and hamartano are ancient, sinaunang Greek words na ginagamit sa bagong tipan para ma-describe lang ang sin o to describe sin. Ayan, nalinaw, hamartia is a noun, meaning it is sin, kasalanan, or missing the mark. Pero noun siya. Ang tawag sa hamartia kung Tagalog ay ikaw ay makasalanan. Identity yan ang ibig sabihin. While hamartano is the verb meaning to sin, to miss the mark. Both are share literal roots idea and an archer missing a target. Yung etong dapat mong ginawa, hindi mo ginawa. Missing target ang nangyari. Para kang pumapana ng mali yung tinamaan mo. Yun daw yung kasalanan. So ano ang core meaning ng hamartia? It refers to a sin as principle, state o condition. No, tinan nyo. Ito, nag-iimbento ng turo dito, guys. Pag sinabing state or condition, pag sinabing kasalanan, ano tawag sa'yo? Makasalanan. Identity. Okay? Ang hamartana naman, it refers to an active behavior. Ayan, behavior or the action committing to the wrong act of missing the target. Ang kasalanan naman po, ito po yung yung action na yung meron kang dapat ginawa, hindi mo ginawa, o yung ginawa mo, bawal ginawa mo. Yun po ay hamartano. So malinaw na mga guys, alam nyo guys, tinuro ko na to almost 2 years ago, 3 years ago pero kailangan natin bumalik, maraming mga baguhan at saka syempre naman tayo ay nakakalimot. Kaya mga kapatid, it's about time to wake you up at handa naman po ako magturo ng paulit-ulit. Kailangan talaga magturo ng paulit-ulit para maintindihan kasi hindi naman lahat dito ay naintindihan. So ang hamartia ay dahilan ng condemnation ng tao sa harapan ng Diyos. Ito ay binayaran ni Kristo sa krus. Ang hamartia po ay kasalanan bilang kondisyon o estado. Okay? Estado po yan, state o yung pagiging makasalanan natin. Sabi sa Romans chapter 5 verse 12, sabi rito, Romans chapter 5 verse 12, ito ay, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ay nagkasala. Anong kasalanan ang binabanggit dito? Tingin tayo sa Greek. Greek na tayo. Diba? Wherefore as by the one man sin. Ayan hamartia. Nakikita ba? Ayan hamartia. Pag hamartia, sabi kanina, estado, hindi ito action word, hindi ito gawa. Ang pinag-uusapan dito ay identity. Entered into the world and the death of sin. Hamartia, so the death passed upon all men, for that all have sin. Di ba? Kaya nagkakaroon ng hamartano dahil sa hamartia. Yung sin dito, all have sin. Kaya nagkakamali-mali. Ayun, dahil sa hamartia. Hamartano. Okay? Tayo malilito dun Okay. Samantalang hamartano naman ay aktual na paggawa ng kasalanan. Ito ay yung behavior. Ito yung actual act of sin na ginagawa ng tao araw-araw. Guys, ginawa ko na to, di ba dati, itong diagram na to. Naalala nyo to? Ginawa ko na to
Bakit marami nalilito pa rin? Ayan, no? Yung standard mo sa Diyos, identity. Oh, ito naman yung sa tao, behavior. Di ba? Alam nyo na yan eh. Alam na ng iba yan eh. Di ba? Bakit nagkakaganon? Kasi kung kani-kanino kasi nakikinig, ayan ang problema sa atin eh. Kung saan, nakikinig pa kasi sa perverted gospel, alam mo lang ang perverted, nakikinig pa. Eh, alam nyo naman ng deception, matindi. Lalo na kung mahina-hinakang ninalang at madaling maligaw. Di ba? Okay. So, magkaiba po yung dalawang iyan. Sa mata ng Diyos, ang pag-uusapan na identity. Sa mata ng tao, behavior. O ayan. O. Mata ng Diyos, identity. More on binabanggit dito, pag sinabing sin, hamartiya. At ang ito ay pumapasok ang salvation. Pero itong works, gawa mo, behavior to para sa tao. Dapat we should divide the scripture. Ngayon, isa-isayin natin yung mga verses na misconception na ito malupit. Ito may nag-quote nito eh. Okay. Isa-isahin natin. Romans chapter 6 verse 1. Guys, rightly divide the scripture. Sino nagsasalita rito? Si Pablo. Sinong kausap? Mga hentil. Roma nga eh. Hentil. So kanino? Sino kinakausap dito? Tayo. Okay? Si Pablo lamang ang tinawag ng Diyos para sa mga hentil. Alam naman natin si Pablo ay tinawag sa mga hentil kaya yung way ng kanyang pagtuturo or more on Gentiles. Kapag Gentiles, alam natin na kinahabagan lang tayo. Ang kaligtasan natin ay base sa faith to the finished work of Christ. Hindi tayo by works. Alam naman natin yun. Ngayon, ito yung misconception tong verse na to. May nagtuturo na pag daw na kay Kristo ka na daw, kailangan hindi ka na nagkakasala dahil nasa biyaya ka na nga daw eh. Pag nasa biyaya ka na, dapat hindi ka na raw nagkakasala. Kasi ano yung verse nila? Ito daw yun. Ano ngayon ay sasabihin natin, patuloy pa ba tayo magkakasala upang sumagana ang Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano tayo mamumuhay sa pagkakasala? O ito yung mga kambing pasok. Ayan, patunay po niya na dapat hindi na tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Ayan, iniiwasan upang sumagana yung biyaya ng Diyos. Ayan. Sabi nga sa verse 2, hindi tayo patay na sa kasalanan. Paano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kaya dapat namumuhay tayo sa pagkakasala ay hindi na dapat. O yun ang turo nila. Ano ang conclusion dyan? Huwag na raw magkasala. Ay, Diyos ko. Ang tanong, anong pinag-uusapan dito? Identity ba o behavior? Behavior ba yan o identity? Mag-aalaman po niya sa Greek. Guys, alam naman natin na ang Bible pwede magsinungaling kapag ang Bible ay ginamamit ka ng translation o mga transliteration o mga paraphrase. Ang tunay na Biblia ay Greek language, ancient. Sa New Testament, sa Old Testament, alam naman natin, uulitin ko, yun naman ay Hebreo or Aramaic, karamihan. Alam naman natin na ang mga translation ngayon, karamihan dyan sinungaling. Quote pa tayo ng quote, base tayo ng base sa translation. Tingin tayo sa Greek. Oh. So ano yung kasalanan dito? Hamartia ba o hamartano? O tingnan natin Tingnan natin. King James. What shall we say then? Shall we continue in sin? Hindi naman continue in sinning, kundi in sin. Patuloy pa ba tayo sa loob ng kasalanan? In sin. Dito pa lang may problema ka na sa grammar eh. Alam naman natin na ang King James ang pinakamalapit na Greek. Kaya ang binabanggit diyan,
O parang ganito yan, pag tinranslate mo guys ha, ayusin natin, translation natin. Mali yung Tagalog nito Oh, ang Tagalog dito dapat ganitong Tagalog niyan. Yung tama ano ngayon sasabihin natin, patuloy pa ba tayo na magkasala? Hindi. Patuloy pa ba tayo sa kasalanan? Patuloy pa ba tayo maging makasalanan? Okay? Ano ba yung sinasabi ritong kasalanan? Hamartia ba o hamartano? Hamartia oh. So ano ba ang hamartia? Pag tinanslate mo yan, maliwanag dyan, yan ay yung estado mo. Kaya ang talagang dapat sinasabi dyan, ano nga yung nasasabihin natin, tayo pa ba ay makasalanan? Dapat hindi to patuloy kasi wala namang action word dito Ang dapat dito ay, ano sasabihin natin, tayo pa ba ay makasalanan? Yan ang dapat dyan, makasalanan. Upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos. Yan po ang tamang translation. Hindi, walang action word, walang behavior. Identity yung pinag-uusapan dito. Kaya tayo pa ba ay makasalanan? Hindi yung patuloy. Wala namang action word Dahil hindi naman to hamartano. Translate natin yung susunod na verse 2. Hinding-hindi tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Mali yan. Ang dapat dyan, hinding-hindi tayo patay na sa kasalanan. So, ibig sabihin niya mga kapatid, ang tinuturo ni Pablo dito ay yung estado natin, yung identity natin. Hindi yung patuloy sa kasalanan, hindi na tayo makasalanan. Tingnan nyo ano nga yung nasasabihin natin, tayo pa ba ay makasalanan? Upang sumagana sa ating kagandahang loob ng Diyos. Hindi, tayo patay na sa kasalanan. Ibig sabihin patay na sa kasalanan, paano ka mamamatay? Buhay ka pa. Pag sinabing patay na sa kasalanan, identity ang pinag-uusapan dito. Kaya hindi ka na makasalanan, kaya tama lang na hamartiya ang ginamit dito, tama. Biro nyo, nabudol kayo ng verse na to, no? Tong verse na to. Sinungaling to, tong translation na to. Ano ngayon sasabihin natin? Patuloy pa ba tayo magkakasala upang sumagana sa ating kagandahang loob ng Diyos? Hindi, tayo ay patay na sa kasalanan. Paano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Marami na deceive dito, guys. Kahit si Tetelestai na-deceive dito. Quote ng ganito, hindi tumitingin sa Greek. Hindi naman yan ang tinutukoy ni Pablo. Ang tinutukoy ni Pablo yung estado natin bilang isang makasalanan. Na ang solusyon doon ay kailangan si Kristo. Si Kristo ang bida dyan para hindi tayo maging makasalanan. Problema kasi dito sa Bride of Christ, yung mga umaalis dito, kapag nagtatampo, nakikinig kay Tetelestai. Kung aalis kayo dito, doon kayo kay Bishop Emmy pumunta. Mas maganda pa doon. Tama yung doon, gospel doon. Oo, may konti kami pagkakaiba, pero pagdating sa gospel, tama. Doon lang kayo lumipat. Tetelestai kayo ng Tetelestai. Alam nyo namang perverted gospel yun. Ewan ko sa inyo. Okay? Next. Dito kasi sa amin, dito sa EMI, tsaka dito sa Bride of Christ, since galing din naman ako doon, ang natututunan ko ron, rightly dividing the scripture, doon ko natutunan yon. Tsaka ito, yung pag-aaral na ganito, tumitingin kami sa Greek. Yung mga pastor na paborito nyo, hindi naman tumitingin sa Greek. Tira ng translation. Magalit kayo sa akin, bala kayo, nasa huling araw na tayo, kailangan ko kayong gisingin, malapit na mag-rapture. Malapit na dumating ang Panginoon. Dapat ko na kayong gisingin. Ngayon, hiwalay na natin yung tupat kambing. Kung kayo'y tupa, mananatili kayo sa salita ng Diyos. Kung kayo'y kambing, bala kayo. Salita na ng Diyos ang pinapakita ko sa inyo dito. Basta ba't lagi kang galit? Hindi ako galit. Ganito ako magpaliwanag. Yung mga taong sanina sa akin, alam na akong ugali ko dito. Okay? So, anong big idea dito sa Romans chapter 6 verse 1 to 2? Identity ang issue dito. Kaya nga pagdating ng verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismon kay Kristo Jesus, ay nabautismo sa kanyang kamatayan?
Kita nyo, si Kristo yung bida. Sa makatuwid tayo namatay na. Pag sinabing namatay na, ano yung namatay dito? Gawa mo ba? Hindi. Identity mo bilang makasalanan, patay ka na. Nung si Kristo yung pinako sa krus, nung namatay siya, namatay ka din. Nung nilibing siya, nilibing ka rin. Nung nabuhay siya maguli, nabuhay ka rin. Nung umakit siya sa langit at pinaupo sa trono ng Diyos, sinabi ng Biblia na pinaupo ka rin. Sa mata ng Diyos ang pinag-uusapan dito. Tinan nyo, no? Nalibing ng kasama niya sa mamagitan ng bautismo kung paano binuhay na muli ni Kristo sa mamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama. Tayo rin ay nagkaroon ng panibagong buhay. Identity ang issue rito. Walang kilalaman yung gawa dito. Tinan nyo, no? Yung sinasabi ko kanina, sinabi rin dito, no? Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo makakasama rin niya sa muling pagkabuhay katulad ng kanyang pagkabuhay. O tinan nyo, kakasabi ko lang nito kanina, eto pala yung verse na yon. This is how we guide the Holy Spirit. The Holy Spirit is guiding us. Di ko alam na dito pala yun. O yan, yung binabanggit ko kanina. Nung pinako siya, pinako ka rin. Nung namatay siya, namatay ka rin. Nung nabuhay siyang maguli, nabuhay ka rin. Ito yun, no? Verse 6, alam naman natin ang dati natin pagkatao ay naipako na. So ang pinag-uusapan dito is identity. Upang mamatay na ang ating makasalanang pagkatao nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ano yung alipin ng kasalanan na naman dito? Tingnan natin sa Greek. Ay, Diyos ko. Ayan, no? Hamartia na naman. Puro hamartia kasi ito eh. Huwag kayong quote ng quote dito na hamartano tong Romans chapter 6 na to. Hamartia to, oy. Hindi ka nagdi-divide ng scripture niya. So, huwag ka na basahin yan. Yan ang pinaka one of the misconception dito sa full grace at sa pure grace. Next. Isa pa misconception. Tama yung sinabi kanina dito na ito ba patay. Yung patay dito, patay ba? Ano ba yung patay dito? Patay ba ang behavior? Hindi. Patay yung identity natin sa hamartia. Hindi sinabi ni Pablo na hindi ka na makakagawa ng hamartano. Ang sinabi niya, hindi ka nakabilang sa lumang paghahari ng hamartia. Identity ang usapan, hindi behavior. Misconception number 2, 2 Corinthians 5:17. Basahin natin. Misconception to, ah. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito na siguro, guys, ang huling topic ko dito. Magbabago na akong topic. Tapusin na natin to. Alam nyo, itong simbahan na to, itong church na to, ang daming naging kalaban pagdating sa grace. Tayo pure grace. Yung iba, hindi pure grace eh. Nagpapanggap na grace, hindi namang grace. Dati ang kalaban nitong simbahan na to, yung deklarasyon. Puro declare, declare, declare. Parang may control tayo sa sitwasyon. Oh. Works, that is works. Tayo naman, hindi. Romans 8:28, 1 John chapter 5 verse 14. Tayo ay lahat ng naman mangyari ay kalooban na ng Diyos, nakatakda na kahit anong declare mo. Magtiwala tayo sa ginawa ni Kristo. Yun yung una natin naging kalaban. Ditong huli naman, yung bunga. Diyos ko. Ba't kaya yung mga nakakalaban nitong church na to, talaga puro kalaban talaga by works, anti-works po tayo. Dahil hindi tayo by works. Kailangan daw magbunga. Kung yung bunga, pagkukusa yun. Si Kristo yung bunga natin, hindi naman yung bunga natin yun. Naging usapin dito yun. Pangatlong ngayon, yung pag-iwas sa kasalanan. Napapansin nyo ba mga kapatid tayo, lagi natin pinaglalaban dito, grace, grace, grace. Puro kami grace. Pure grace, hindi kami works. Ang hirap sa mga tao dito, gustong-gusto ng works, aligagang-aligaga sa works. Di nyo alam, dinadaya kayo ng dyablo, dinadala kayo sa law. Di nyo ba napapansin yung mga kapatid, lagi tayong dinadala ng dyablo sa kautusan? Di nyo napapansin nyo yung mga laliligaw dito? Dinadala ko kayo sa purong biyaya, gustong-gusto nyo may works. Hindi nagkulang ang Diyos sa inyo. Tandaan niyo yung sinasabi ng Biblia, if anyone who preach to you the gospel that is different
for any other gospel, even an angel can preach it, you will go to hell. Pag mali yung gospel nyo, you will go to hell. Sinabi na ng Biblia yan. Anathema, accursed. Bahala kayo. Kaya pagdating talaga sa grace, sa pure grace, talagang stricto talaga tayo. Kasi yan po yung tunay na gospel. Kapag yung pastor nagtuturo ng by works, delikado yan, red flag yan. Ingat kayo dyan. Next, 2 Corinthians 5:17, ito pa. Sabi rito, sino na nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Marami nagsasabi na kung bago ka na, bakit nagkakasala ka pa rin? O, tingnan nyo, confused. Iba kasi nasa isip nila, hamartano. Ang pinag-uusapan dito, identity. Dahil akala nila, yung behavior at tinutukoy dito. Hindi, position ang tinutukoy dito, identity ang binago. Hindi naman sinabi na lahat ng habits mo ay instant mawawala. Hindi naman sinabi rito eh. Sinabi ba rito na lahat ng mga habits mo ay mawawala? Hindi. Isa ka ng bagong nilalang. Identity ang sinasabi rito. O bago ka na nilalang, bakit nagkakasala ka pa? Iba yung sinasabi mo, hamartano yung sinasabi mo. Ang sinasabi nito, itong verse na to, is identity lang natin. Sa mata ng Diyos, tayo ay bagong nilalang. Wala na raw yung dati natin pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Identity yung pinag-uusapan dito. Mamaya guys, behavior tayo. Behavior tayo. Huwag kayong mainip sa behavior, darating tayo dyan. Puro identity muna tayo ngayon. Okay? Isa pang misconception, Romans chapter 8, verse 1. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo na pinakitang kaganda. Ano ba to? Ayan, mali. Wait lang. Pastor kasi nagmamadali. Wait. Kaya nga hindi na hatulang maparusahan ang tao nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Maraming Kristiyano iniisip, kapag nagkasala ko ngayon, baka bumalik yung condemnation. Sinabi na nga there's no condemnation in Christ Jesus. Nagkakasala ako, pastor, baka hatulan ako ng Diyos, baka parusahan ako ng Diyos, na mamalo ang Diyos. Tapos meron pa nga nagkukot na huwag kang magalit. Okay lang magalit, huwag ka lang huwag ka lang magkakasala. Kukot-quote ng verse, di naman alam yung context nun, iba yung context nun. So identity na naman na pinag-uusapan dito. Ito yung judicial standing natin. Sa harap ng korte, hindi na tayo hatulan, bayad na. Paid, fully paid. Hindi ito emotional standing, hindi behavior. Hindi naman sinasabi ni Pablo ganito kapag maganda ang behavior mo, wala ka ng condemnation. Hindi. Ang sabi, hindi na hatulan maparusahan, there's no condemnation in Christ Jesus. Ang sabi niya, yung mga nakay Kristo, kapag nakay Kristo ka lang. Isa pang misconception, another verse, Colossians chapter 3, verse 3. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi mga bagay na panlupa. Bakit? Sapagkat namatay na kayo sa inyong tunay na buhay at natatago sa Diyos kasama ni Kristo. So may namamatay ba physically? Sabi mo, namatay na daw tayo, namatay na daw. Tanong, patay na ba tayo physically? Hindi naman physical ang binabanggit dyan. Hindi physically. Behavior ba yung namatay? Yung behavior? Hindi. Walang iya pa rin ang mga ugali natin, kaya hindi namatay yung ugali natin. Ano yung namatay sa atin? Yung identity, yung luma mong pagkatao. Yun ang namatay. Kaya hindi pwedeng gamitin ng verse na to sabihin, hindi ka na dapat nagkakasala bilang Kristiyano kasi patay ka na. Mali. Identity ang binabanggit dito. Huwag yung i-quote to na bilang behavior. Marami mga Kristiyano nagko-quote na, patay ka na dapat hindi ka na nagkakamali, dapat umiiwas ka na sa kasalanan. Hello?
Yung verse mo, identity yan, identity yan. Sa mata lang ng Diyos yan. Basahin niyo yung context. Yung context, identity to yun. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Ayun sinasabi ko sa inyo kanina na namatay, biglang ngayon naman binuhay. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Ang tanong ba, namatay ba tayo? Nabuhay na maguli physically? Hindi pa. Pero ang sabi dito, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. So ito ay symbolic. Ito ay identity. Kaya pagtuunan ninyo ng inyong isip yung mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Identity, tapos sinasabi, gawin niyo yung mga bagay na panlangit. Utos ba yun? Hindi. Sinasabi lang, ay, nabago na ang buhay niyo, kaya magbago na rin kayo. Nabago na ang tingin sa inyo ng Diyos, kaya mamuhay kayo na parang anak ng Diyos. Identity pinag-uusapan dito. Ang mga bagay na panlangit ay sa isip nyo, hindi mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo. Yung namatay dito, hindi yung behavior. At ang inyong tunay na buhay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama at makakahati sa kanyang karangalan. Identity ang binabanggit. Pag talaga si Pablo, identity, identity. Pag binanggit niya ang kasalanan, laging hamartiya ang binabanggit ni Pablo. Okay? Kadalasan ganun. Misconception number 5, Ephesians chapter 1 verse 4, another misconception, basahin natin to, no? Ito yung nire-relate na ito, hamartano daw to, pero hamarti ang binabanggit dito Identity Sabi rito, no? Bago palikayin ng sanlibutan, pinili niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng pag-ipag-isa kay Kristo, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Bakit daw tayo naging banal at walang kapintasan sa harapan niya? Bakit? Dahil pinili niya tayo at maging kanya sa magitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Nung nakipag-isa ka pala kay Kristo, pinili ka na ng Diyos bago palikayin ng sanlibutan. Counted yun. Ibig sabihin, ang Diyos sa simula pa lang bago niya likayin ng sanlibutan, nakita niya na kung sino yung pipili sa kanya. Kaya noon pa lang nilagay niya ng pangalan sa aklat ng buhay. Pinili niya na tayo. Kailan? Nung nakipag-isa tayo kay Kristo. Kailan ka ba nakipag-isa kay Kristo? September 20, 2021. Halimbawa ako ganun. Yun yung petsa. Pero nakita na ng Diyos yun in the past. Kaya bago palikayin ng sanlibutan, pinili na niya, kasama ako sa pinili. Bakit? Kasi nakipag-isa ako kay Kristo. Yun po yung sinasabi ng verse dito. Ano ang rito? Behavior ba to? Hindi, identity. Perspective ng Diyos, hindi to perspective ng tao. Marami nagbabasa nito bilang dapat perfect daw yung behavior. Dapat ganito ka, nagbubunga ka para ikaw ay maging banal at walang kapintasan. Mali. Hindi ka naging banal dahil sa iyong mga gawa. Naging banal ka dahil, bakit dito nakikipag-isa ka kay Kristo. Dapat maintindihan natin guys na hindi lahat ng verse ay hamartano o ay behavior ang binabanggit. So that is 5. Ngayon naman, verses na tungkol sa behavior. Ito naman guys, behavior naman to. Ngayon naman, mga verses na tungkol sa behavior pero ginagawa nilang identity. Ito yung mga ginagawa ng mga ibang nangangaral. Walang exempted dito, maraming gantong mangangaral. Behavior yung context, pero ginagawang identity. Okay, sampulan natin 1 John chapter 3, verse 18. Ito mga misconception. Sabi diyan mga anak, huwag na tayo magmahal sa magitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa magitan ng gawa. Ito ay behavior. Okay? Behavior yan. Mga anak, payo to. Huwag na tayo magmahal sa magitan lamang ng salita. Subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa magitan ng gawa. Hindi niya sinasabing hindi ka na anak ng Diyos. Wala naman sinasabi dyan Pag hindi ka nagmamahal, hindi ka na anak ng Diyos. Okay? Dito nga natin makikilala tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budi sa harapan ng Diyos. Santiago. Next, Santiago chapter. Ito marami ng misconception dito.
James, alam naman natin si James, sinong kausap dito? Mga Hudyo, more on behavior to. Walang identity minsan. James chapter 1, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan nyo lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Okay? So, maging tagapatupad tayo ng salita ng Diyos. Behavior to, ugali lang ang pinapangaralan dito. Walang kinalaman ito sa sa kaligtasan na naman. May nagko-connect na, ayan Eko, mamuhay daw tayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyong ngunit hindi ginagawa, dinadaya niyo ang inyong sarili. Hindi naman sinasabi na kung pinapakinggan lamang niyo hindi niyo ginagawa, ay nawawala ang inyong kaligtasan. Wala naman sinasabi nawawala ang inyong kaligtasan. Wala naman sinasabi dyan na kayo ay hindi nagiging banal sa mata ng Diyos. Hindi. Ang sinasabi dyan, dinadaya nyo lang inyong sarili. Kasalanan nyo lang sa sarili yon. Kapag hindi kayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Tapos kung pinapakinggan lamang ninyo ito at hindi nyo ito ginagawa, dinadaya nyo lang inyong sarili. Kasalanan lang sa sarili po yun. Walang kinalaman po rito yung identity mo bilang Kristiyano, bilang ikaw taong ligtas. Walang sinasabing ganun sa context. Oh. Ano mangyayari kapag ikaw yung pinapakinggan mo lang salita ng Diyos, hindi mo ginagawa? Mawawala ba ang kaligtasan mo? Nawawala ba ang kabanalan mo? Tingnan natin sa 23. Sapagkat ang nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnan mabuti, sarili niya umalis, nakalimutan ng kanyang itsura. Oh, ayun daw. Kapag daw ikaw yung klaseng taong hindi ka doer ng salita ng Diyos, hindi sinasabi dyan na nawawala ang iyong kabanalan at nawawala ang iyong kaligtasan. Walang kinalaman ng kaligtasan dyan. Ang sinasabi lang dyan, ang sabi ni Santiago, katulad daw kayo ng taong tumingin daw sa salamin at pagtapos tingnan mabuti ang sarili at umalis, nakalimutan ng kanyang itsura. Hanggang doon lang ang sinabi ni Santiago. Walang sinasabi dyan na nawawala ang iyong kabanalan, na tumataligod ka na, nagbabackslide ka na. Walang ganon. Walang sinasabi dyan na nawawala ang iyong pagpapala ng Diyos, nawawala yung blessing sa iyo, nauudlot ang iyong blessing. Wala. At wala sinasabi dyan na parurusahan ng Diyos yung mga nakikinig na salita ng Diyos pero hindi ginagawa. Walang ganon. Ano daw yung consequence? Kasalanan sa sarili. Ano yung kasalanan sa sarili? Para kang isang taong tumingin sa salamin pagkatapos tingnan mabuti yung sarili umalis, nakalimutan yung kanyang itsura. Oh, yun lang, metaphor lang, napakagaang. Napakagaang lang ng panlalait ni Santiago rito. Hindi heavy. Pero yung mga pastor ngayon, hindi ka nakikinig, hindi mo tinutupad ang utos ng Diyos, nagkakasala ka sa Diyos, hindi ka maliligtas. Diyos ko, mga wala sa Biblia. Kita niyo na, maraming ganyan eh, kahit mga tayo mga nasa full grace na, sa pure grace na, full grace or pure grace, ganyan din ang mentality natin eh. Tayo yung nagdadagdag. Kagaya ng isang araw, may nakausap ako, Pastor, nagkasala po. Ano ba kasalanan nyo? Nagalit ako sa kapitbahay ko. Sabi ko, sino may sabi sa iyo na kasalanan nyo na magalit ka sa kapitbahay mo? Eh di ba pastor sabi sa Bible, love one another? Sabi ko, teka muna, ang layo ng context. Anong love one another? Bakit utos ba yung pagmamahal? Pag ba hindi ka nagmahal, nagkakasala ka ba? Pag ba nagalit ka at pinagalitan mo yung kapitbahay, nagkakasala ka? Minsan mga kapatid, tayo lang yung nag-iimbento ng kasalanan. Hindi naman kasalanan, iniimbento lang natin. Minsan mas banal pa tayo sa Diyos. Yung Diyos na nanahimik eh. Yung Diyos tuwan-tuwa sa'yo, tapos ikaw hindi ka tuwan-tuwa sa sarili mo. Tingin mo sa sarili mo, makasalanan. How dare you? Anong klaseng pag-iisip meron ka? Yan ang bagay na ginawa ng religion sa atin. Tinuruan tayong matakot, tinuruan tayong humatol, pati sarili natin, hinahatulan natin. Marami mga Kristiyanong ganyan, nag-iimbento ng batas, nag-iimbento ng kasalanan, hindi naman kasalanan, ginagawang kasalanan. Nagkasala ako kasi nakinig ako ng worldly song. Ay, nagkasala ako kasi nanood ako ng sine kanina, nanood ako ng Spider-Man. Classic Kristiyano kayo. Puro imbento, puro gawa-gawa. Hindi halatang hindi kayo nag-aaral ng Biblia nyo. Yung Diyos na nanahimik, tuwan-tuwa sa'yo, pa ikaw hindi ka tuwan-tuwa. Sorry ka pa ng sorry.
Kita nyo? Bakit? Kasi tayo mga tao, makasalanan kasi. Mahilig tayong gumawa ng batas. Tingnan nyo yung mga Israel. Ang sabi lang ng Diyos sa kanila, lililiman ko kayo sa aking pakpak at iingatan ko kayo. Ano sabi ng Israel? Panginoon, gagawa po kami, magpe-perform po kami para sumunod sa inyong utos. Hindi naman sila inuutusan ng Diyos, naglalambing ang Diyos sa kanila. Ano nangyari? Nagbago yung tono ng Diyos sa kanila. Pagdating ng Exodus 20, gusto nyo ganun na, o sige mula ngayon, sa bundok na ito, bawal tumawid, kahit hayop papatayin. Ang sino mang hindi sumunod sa utos, may ganito, may consequence na. Tayong mga tao, mahilig tayong gumawa ng kautusan. Pero yung Diyos, biyaya yung ginaganti sa atin. Tayo, hiling natin gumawa ng sarili nating kasalanan. Yan yung bunga nung kinain natin yung bunga ng pagkakaalam na mabuti at masama. Kaya tayo naging makasalanan kasi bakit? Mahilig tayong umimbento ng kasalanan na hindi naman kasalanan. Paso nagkasala ako, bakit kasi kumain ako ng baboy. Paso nagkasala ako, bakit kasi nagturo ako, di ba, bawal sa Bible na magturo ang babae. Bawal daw. Sino may sabing bawal? Ano OA yung mga ibang Christian ngayon sa overacting. Malala yung pagiging inarte, nag-iinarte tayo. Kasi bakit? Hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nag-aaral, yun ang problema sa atin. We are uneducated sa Bible. Asa sa pastor, asa sa turo ni pastor. Hindi tumitingin. Amen lang, amen. Yan ang sakit ng mga Kristiyano ngayon. So, ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming Kristiyano, kapag verse ay tungkol sa identity, ginagawang behavior. Kapag ang verse ay tungkol naman sa behavior, ginagawang identity. Kaya naguguluhan yung iba. Kapag nabasa nilang kayo ay banal, sasabihin nila, hindi naman ako banal. Sinabi na nga ng Bible na kayo banal, sabi mo hindi ka banal. Bakit? Ang isip ng Diyos, si Kristo nakikita sa iyo. Ikaw ang isip mo naman yung ginagawa mo, tumitingin ka sa gawa mo, hindi sa gawa ni Kristo. Ang tinatanong nila ay behavior, samantalang sinasagot ng Biblia ay identity. Kapag naman nabasa nilang magpakabanal kayo, ang isipin nila ay kapag hindi ko ito nagawa, hindi na ako banal. Mali ulit. Behavior ang verse. Pero identity naman ang conclusion nila. Di ba sabi sa Bible, sa Peter, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Oo, yan. Hindi ako banal kasi makasalanan ako. Behavior ang sinasabi ni Pedro doon. Hindi identity. Laging baligtad ang ginagawa ng Diablo sa atin. Dinidisip tayo, binabaligtad lagi tayo. Kayo naman, amen ng amen sa Diablo. Gumising na kayo mga Pilipino, kapwa ko Pilipino, basta kayo ng Biblia, huwag kayong amen ng amen sa pastor. Yan ang dahilan kung bakit napakaraming contradiction ang nakikita ng mga tao sa bagong tipan. Hindi dahil magulo yung Biblia, magulo yung pastor. Diyos ko. Joke lang. Kundi dahil hindi nila dinidivide yung identity at behavior ng ibang pastor, hindi marunong mag-dividing the scripture. Yan ang problema. Kaya payo ko sa mga pastor dito sa Bride of Christ, sa mga tinawag ng pastor dito, rightly divide the word of truth. Tingin kayo doon. Huwag kayong gagaya doon sa mga ibang pastor dito na lumayas, hindi nag-divide ng scripture. O hindi nagmumukha silang ligaw. Kasi sa harap ng Diyos, ang usapan na ay identity, tinawag kang banal. Sa usapan ng Diyos, dito tayo. Ito sa harapan ng Diyos, ang usapan na ay identity, identity. Ginawa yun ni Kristo nung siya'y namatay sa krus, pinatawad ang ating kasalanan, nagkaroon tayo ng eternal redemption, lilinis tayo, Hebrew 10:14, pinagpalat, pinaburan tayo, Ephesians 1:6, at pinagaling ang ating mga sugat ng ating kasalanan, 1 Peter 2:24. Yan ang finished work of Christ. Kaya sa bata ng Diyos, naging banal tayo because of Christ.
At yan ang identity natin. May gumawa. Eto, identity. Kaya tinawag kang banal, matuwid, pinatawad, anak ng Diyos dahil kay Kristo, dahil dito sa gawa ni Kristo. Kaya kung tutuusin, kapag na kay Kristo ka na, technically wala ka ng kasalanan. Sa mata ng Diyos, di ka na nagkakasala. Wala ka ng kasalanan, pinatawad ka na nga eh. Sinabi nga ng Biblia, kinalimutan na eh. Kaya pagdating sa Diyos, magkaroon kayo ng katahimikan ng pag-iisip, hindi yung iwas kayo ng iwas sa kasalanan, baka hindi matuwa ang Diyos sa inyo. Ang pag-iwas sa kasalanan, sa tao yun. Hindi sa Diyos. Tapos na ang Diyos sa inyo, nananahimik ang Diyos. Ginugulo nyo ang Diyos doon, nananahimik, pinatawad ka na nga eh. Pag na kay Kristo ka na, pero pag wala kay Kristo, eh sa Diyos makasalanan ka pa rin. Yun lang ang maganda kapag na kay Kristo ka na. Yung identity mo mababago. Ito naman, dito naman tayo sa tao. Dito naman tayo sa harapan ng tao. Ang usapan, behavior to, more on ugali. Behavior, ayan, behavior. Ang gagawa niyan, ikaw, hindi binayaran ni Kristo yung kasalanan mong hamartano, ang binayaran lang niya, hamartiya. Pag ang hamartano ay binayaran niya, eh lumalabas na wala tayong free will. May free will nga tayo eh. Ang kasalanan mo ay kakasala ka sa batas ng tao. Sige nga mga kapatid, meron bang utos ang Diyos sa bagong tipan? Meron? Para masabi magkasala ka? Sinabi na nga sa Romans chapter 10 verse 4, Christ is the end of the law. Walang law kay Christ sa Diyos. Walang law. There's no any such law. Lahat grace, grace, biyaya, grace. Pastor, nangaliwa ako. Oo, pinatawad ka na. Kay Kristo sa identity mo. Pero yung pangangaliwa mo, yari ka sa tao, yari ka sa asawa mo, yari ka sa mga anak mo. Doon, dito papasok yun. Behavior ang pinag-uusapan na dito. Kaya hindi ka rin makakaiwas sa parusa ng kasalanan. Ang kasalanan mo sa tao. Consequence yun. Doon papasok yung what you sow is what you reap. Kaya hindi ka pa rin aabuso sa kasalanan dahil pag umabuso ka sa kasalanan, yari ka. Sa tao. Sa tao ka nagkakasala. Sa tao ka nagkakasala kung umabuso ka sa kasalanan. Pero sa Diyos, wala na, hindi siya tinatablan nun. Tinapos na ni Kristo, binayaran na. Ibig sabihin, Pastor, pag umabuso ko sa kasalanan, pinatawad na ako ng Diyos. Eh, paano ko sabihin ko sa inyong oo? Pinatawad ka ng Diyos pag umabuso ka sa kasalanan, pero pagdating dito sa tao, yari ka. Ihiwalay kasi natin yung Diyos sa tao, hamartiya sa hamartano, identity sa behavior. Hatiin natin. Kaya tayo nalilito eh. Talaga, Pastor, wala na akong kasalanan sa Diyos? Ay, Diyos ko, kailangan pa ba tayo magbulat-lat ng mga verse? Kailangan pa ba? Pinag-aralan na natin, paulit-ulit na lang tayo, nakakaumay na eh. Sinabi ng pinatawad na eh, sinabing kinalimutan na eh. Sinabing future sins, pinatawad na eh. Tira ka pa ng tira eh. Tumigil ka na nga. Dito tayo sa mata ng tao. Dito sa behavior. Diyan ka yari. Doon pumapasok yung hamartano. Yung aktual na paggawa ng kasalanan dito. Ang consequences, yung disiplina at paglago ng buhay Kristiyano. Tingnan niyo mga kapatid ulitin natin, ang Christian living, ang ating Christian life or Christian living, merong tatlong substansya yan. Number 1, yung ating identity. Identity. Ito yung tinatawag na justification. Justification. Na ito yung issue na about salvation nga o justification. An example, salvation, tayo ay matuwid, righteous. We are, ano ba yung identity? Salvation, righteousness, tapos favor, blessings, healed. Dito yon, identity. Isa pang Christian living, tinatawag na discipline o tinatawag na
discipline. Discipline. Ang Diyos, dinidisiplina tayo, tinutuwid tayo. Kapag nagkakasala tayo, asahan nyo may bunga yon. Dito ipapasok yon. Sa discipline, sinabi ng Bible, diyan papasok yung mayroon tinatawag na na what you sow, yung what you sow o reap. Pangalawa, dito rin papasok yung idea na ano ba, yung maraming namamatay, yung death, physical death. Yun ang kagaya nangyari kay Ananias at Sapphira. Physical death nangyari sa kanila, nagsinungaling sila. Pati yung mga nagkakasala sa banal na hapunan, namamatay na maaga. Yung mga nabubuhay sa walang purpose, namamatay na maaga. Discipline yon. Yung immoral brother na in-excommunicate ni Pablo, na pumatol doon sa kanyang biyanan, o kanyang ano ba yung madrasa ba niya, o asawa ng tatay niya. O, hindi nawawala ang kaligtasan doon, pero meron tinatawag doon na physical death, may discipline. At yung discipline nito, ang tawag dito ay sanctification. O, kita nyo na, nahahati na natin. Sanctification ang issue dyan. Kita nyo na? Nakikita nyo na to, yung gantong turo, justification, sanctification. O meron yung pangatlo, glorification. Alin yon? Yung reward. Dito yung balang araw, meron tayong tinatawag na glorification. Kita nyo? Dito papasok yung mga natutunan natin dati sa perverted. Dito yun. Ano yung reward o yung ministry, goal, manalo sa takbuhin, sinasabi ni Pablo. Ano pa ba? Yung mga naririnig nyo sa Bible na nasunog, ginto, kahoy, nasunog, o yun yun. Tapos sinasabi ni Jesus Christ sa John, na darating ako, dala ko ang gantimpala ayon sa kanilang gawa. Glorification ang issue dyan. Reward ang pinag-uusapan dyan. Yung Bema Judgment, dito papasok yon. Yung sinasabi sa 7 churches. Yan yung mga kapatid. Aral kayo mabuti mga kapatid. Huwag kayong maliligaw. Gusto ko ipasa to sa susunod na henerasyon na manatuturo ng Biblia. O kung sa makarating tong recording na to. This is how we divide the scripture. Layunin ko huwag kayong maligaw. Huwag kayong magpabudol. Kung may tampo kayo dito sa pastor dito, huwag yung isama yung turo. Magtampo lang kayo sa pastor, pero yung turo, yung tinuturo niya, kapag alam yung tama, kunin nyo, baunin nyo. Ako rin naman lumayas, di ba? May nilayasan din ako, pero ang sabi ko, baunin ko yung turo mo. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung turo niya kahit wala na ako sa kanya. Hindi ka dapat nagtatampo doon sa turo, pati si Pablo, dadamay mo. Tanyo na? Kapag naunawaan mo mga kapatid ang distinction na to, maraming talata na kusang liliwanag kapag if we divide the scripture. At doon mo makikita yung bagong tipan na hindi nagtuturo ng dalawang magkasalungat na mensahe. Iisa lang ang mensahe nito. Binago muna ng Diyos ang iyong identity kay Kristo. Ito guys, ang pinaka-conclusion, no? Ito yung conclusion, guys. If we harmonize the identity and the behavior, ito yun. Binago muna ng Diyos ang iyong identity kay Kristo, pagkatapos ang iyong behavior ay unting-unting sumusunod bilang bunga ng biyaya, hindi bilang kondisyon ng kaligtasan. Yan ang dapat nyo maintindihan, bilugan nyo mabuti yan. Identity muna, salvation muna, bago yung gawa o yung tinatawag na sanctification. Ang puno, identity. Yung bunga, ito yung tinatawag na sanctification o behavior. O yung bunga ni Kristo, yung fruits of the Holy Spirit, bunga. Bunga rin ni Kristo. Yung biyaya ang magbabago sa iyo, hindi yung gawa mo. Kaya wala tayong pagmamalaki mga kapatid. Wala tayong pagmamalaki. Screenshot nyo to.
Identity and justification, sanctification and glorification. Yung sanctification, ginagawang matuwid tayo ng Diyos sa umagitan ng ating ugali, yung ating behavior. Yung glorification, ito yung reward. Kaya tingnan niyo yung mga verses sa Bible kung tinutukoy ba ay identity, kung ang tinutukoy ba ay discipline, kung ang tinutukoy ba ay reward. Kung identity, malamang ang pinag-uusapan dyan, salvation, righteousness, yung God's favor, yung blessing. At karamihan nito nagtuturo si Apostol Paul. Yung discipline, karamihan nagtuturo niya si James. Kundi si James, si John. Kundi si John, si Peter. Kundi si Peter, si Jesus mismo. Oh. Pero minsan si Jesus din to, yung dito tinatawag na identity, minsan si Christ din. Sinabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. O kita nyo, pwede rin si Jesus. Yung mga verses sa Bible. Itong reward, karamihan nito si John. Oh, bakit? Sa Revelation, marami niyan. Di ba? Sino pa nagtuturo ng reward din? Si Paul. Nagtuturo din siya ng reward. Pero bihira kay Pablo yung magturo ng discipline, bihira. O meron man, meron din siguro. Pero malamang marinig niyo lagi yan kay James, kay John, tsaka kay Peter. This is how we divide the scripture. Huwag na kayo malilito. Kaya yun lamang po, maraming salamat po. Yun lang po yung ating pag-aaral ngayon. Palakpakan natin si Lord. Yun lamang po. Okay, so sige po, pwede na po magtanong iba, yung mga nandito sa Google Meet. Pwede din naman magtanong sa Facebook, meron kayong tanong. Sige bro, go. Curious question ko lang to. Pero bahala ng biyaya ng Diyos dito kung ano po yung magiging sagot sa tanong na to. Pastor, kasi narinig ko kanina yung patungkol nga sa relasyon natin sa Diyos na tayo'y banal na, tayo pinatawad na. So basic na po yun. Ako bilang mananampalataya na nakiisa kay Kristo na naging banal dahil sa kanyang biyaya lamang, maaari ko rin bang tingnan yung kapatid ko kay Kristo, ha? Kapatid ko lang po kay Kristo, hindi yung unbeliever. Yung kapatid ko kay Kristo na sumampalataya din sa totoong gospel na pinatawad na din, banal na din, na kahit magkasala man siya sa akin ng hamartano, hindi ko na yun iisipin dahil pinatawad na rin siya ni Kristo, dapat ko din siyang patawarin. Yung ano ba, yung pag-ibig ba na hindi na ako magtatanim na sama ng loob o magagalit sa kanya. Though, syempre, makakaramdam ng sakit na feeling, pero pipiliin ko pa rin na patawarin siya. Kasi nga, ang tingin ko na sa kanya is hindi na bilang makasalanan, kundi bilang saint din. Kumbaga bilang, syempre, kapatid ko nga kay Kristo. Yun lang, curious lang po ako, Pastor. Okay. Pwede naman po yan, pero maging maingat tayo sa ganyang side. Kasi paano kung ang ginagawa sa iyo ay inaabuso ka na? So ipalasap mo rin sa kanya yung bunga ng kasalanan din minsan. Halimbawa, ganito lang kapatid, no? Kaya mo bang ibigin yung kapatid mo na may asawa mo, pinatos ng kaibigan mo? O kaya mo ba yon? Ngingiti ka pa ba ron? Tanongin kita kapatid, wag naman sana mangyari. Tanongin kita, ngingiti ka pa ba pag ganun? Yung asawa mo pinatos. Kinarider kayo ng asawa mo tsaka ikaw. O ngingiti ka pa ba sa ganun kapatid? Ang daming tumawa, Pastor. Aray ko, di ko kaya yon. O dapat doon dinedemanda. Dapat doon pinapakulong yung asawa mo rin. Ganun kapatid, hindi porke ang Diyos nagpapatawad. Kaya nga 'di ba maliwanag yung sinasabi rito, 'di ba? Na tanggapin natin ang katotohanan na kapag nagkasala ka sa tao, may paglalagyan ka. Discretion na ng tao yun. Kung ganun kalaki yung kasalanan sa iyo, anong ngingiti ka pa ba ron? Ako yun, demanda ko yun. Pakulong ko yung asawa ko. Diba? Ano rin mga kapatid, tandaan natin, ang Diyos ay Diyos. Totoo yun.
maganda pa rin yung ganyan na idea na sa kabila ng ginawa sa atin ng kapatid natin, patawarin natin, pero hindi sinasabi ng Bible, hindi ka masasaktan. O, yun lang masasabi ko. Paano kung ganun? O, di ba? Pastor Richard, paano kung nangyari sa'yo na nagagawin mo? Ayan. Aray ko po. Salamat, Pastor. Salamat po. Salamat sa enlightenment. Thank you po. Salamat po. Okay lang naman yung mga kapatid na dahil kay Kristo, inibig siya ng Diyos. Pero tandaan mo, iba yung Diyos, iba yung ikaw. Ang Diyos ay Diyos. Iba ikaw. So kung ano lang yung kaya mo, magpakatotoo ka. Hindi yung ginagahasa na yung asawa mo, okay ka lang ng okay dyan. Pag ganun, sapakin mo na yung lalaki, di ba? Mga kapatid, magpakatotoo tayo mga kapatid. Tayo ay tao. Nasasaktan tayo. There's a chance na tayo ay magkaroon ng tinatawag na sama ng loob. Walang masama na magkaroon ka ng sama ng loob. Pero ang masama, yung gaganti ka. Kasi sinabi ng Biblia, magpatawad daw tayo. Ang kapatawaran po kasi ay ganito, hindi ka na naniningil sa kasalanan ng iba. Okay? Pero kung ganyan, may binabanggang batas ang tao, ang grace, syempre, ay biyaya. Pero pag may binabanggang mayroon ka ng binabanggang kasalanan sa batas ng tao, kailangan mong pairalin yung pagiging tao, yung batas ng tao. Diba? Hindi naman dahil sa may limitasyon, kundi lumugar tayo doon. Halimbawa, kaya merong sikreto mo, nilantad. Usapan yung magkaibigan, nilantad. Screenshot, sinend sa Facebook. Nagkaroon ka ng tinatawag na defame, napahiya ka, nasira ang pangalan mo, pati pamilya mo. Hindi mo kakasuhan ng cyber libel yon? Kung ako lalagay doon, sasakusuhan ng cyber libel yun, magkakulong-kulong, mag-ubusan tayo ng pera sa korte, makulong ka lang. Di ba mga kapatid? That is the cause of sin. Kaya nga ang sabi ng Biblia, kaya nga tinuturo ng Biblia, hindi ka abuso sa kasalanan kasi may kapwa ka eh. Mag-ingat tayo. Tandaan niyo mga kapatid, ang kasalanan po sa sinasabi sa Bagong Tipan ay laging tungkol sa batas ng tao. Laging tao. O magbigay nga tayo ng kasalanan. Halimbawa, nagsinungaling ka. Ang Diyos ba na-open doon? Pinatawad ka na ng Diyos doon eh. Pero yung nagsinungaling ko, ano epekto nun sa'yo? May epekto yun sa'yo. Kasi sira yung identity, nasisira yung patotoo mo. Nawawala ng tiwala sa iyo yung tao dahil sa kasinungalingan mo. That is the consequence of sin. Kanino ka mananagot? Sa Diyos ba? Hindi, sa tao tsaka sa sarili mo. O halimbawa ay tawag dito, nanirampuri ka. Kanino ka mananagot? Sa Diyos ba? Hindi, sa tao pa rin. Pero kasalanan ng paninirampuri. Nagmura ka. Kanino ka nagkasala? Sa Diyos ba? Hindi, sa tao pa rin. Yung makakapakinig sa iyo, piling nila minumura mo sila. At sisira yung credibility mo bilang tao. Kaya kung meron man binabanggit sa Bible na kasalanan sa tao, wala kasalanan, walang kasalanan sa Diyos. Maliban lang kung unbeliever ka. Kapag wala kay Kristo, hindi bayad ang kasalanan mo, yari ka sa Diyos. Pero pag na kay Kristo ka na, bayad na yun, wala ka na. Sin no more. Kinalimutan na ng Diyos yun. Pero yung tao, hindi makakalimutan yung ginawa mo. Kaya ang big idea mga kapatid, kung meron mang kasalanan sa mundo, ito yung kasalanan mo sa batas ng tao. Nagkakasala tayo sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, wala namang batas ng Diyos sa atin eh. Meron ba? Meron man isang utos, pero wala namang punishment. Sinabi lang na mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo, at makikilala na kayo alagad ko. Yun lang yung utos. Walang sinasabi sa Bible ibang utos. Lahat puro payo, lahat puro suggestion. Walang utos sa Bagong Tipan, iisa lang, mag-ibigan, tapos napaka-soft pa. Di naman parusa. Pastor, meron po akong isa pang question. Ito naman pagdating naman ito sa pagtanaw sa mga leader o nagtuturo. Sige po. Kasi ito may kinalaman din to sa behavior siguro. Hindi lang ako sigurado pero kasi meron po akong naririnig
na statement na katulad po natin na nagtuturo po ng ebanghelyo, tayo po daw ay representasyon ni Kristo. Kung kaya't dapat daw po ay hangga't maaari ay dapat makitaan po tayo ng magandang halimbawa. Huwag daw tayo makitaan ng mga hindi magagandang halimbawa para daw maniwala daw sa atin yung mga tao. Tama po ba yung ganong mindset? Gusto ko lang po marinig po yung ano po ninyo. Yung insight po ninyo sa liwanag po ng purong biyayang ebanghelyo po. Wait lang, tingnan ko lang yung verse. So, sabi nila, tayo daw ay representasyon ni Kristo. Kung maaari, dapat daw tayo maging magandang halimbawa para paniwalaan tayo ng tao. So, yun. Tingnan nyo mga kapatid, kung ayon sa Biblia, may katotohanan yung statement po na yan. Hindi naman ako tutol dyan. Pero hindi yun ang batayan kung bakit naniniwala ang tao kay Kristo. Nulit ko sabi nila, tayo daw ay representasyon ni Kristo. Kung maaari, dapat daw tayo maging magandang halimbawa para paniwalaan tayo ng tao para kay Kristo. Inuulit ko, hindi yun ang batayan kung bakit naniniwala ang tao kay Kristo. So may merong tayo ulit dapat rightly divide. Okay? Basahin natin to. 2 Corinthians. Ayan, nawawala yung 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5 verse 20, sabi rito, no? 2 Corinthians 5:20. Kaya nga kami sugo ni Kristo, ang Diyos mismo nakiusap sa inyo sa magitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, hayaan ninyong maging kaibigan kayo ng Diyos. Kita niyo na yung verse? Ang sinabi ni Kristo at sinabi rin ni Kristo rin sa Matthew. Yung verse na yan, tandaan nyo, tayo ay sugo daw ni Kristo, sabi sa Bible. At sinabi rin sa Matthew, ito yung mga verse nila Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi rito, no? Gayon naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Ibig sabihin, ang mabuting pamumuhay po ay patotoo. Pero hindi ito pinagmumulan ng pananampalataya. Dito po nagkakamali yung marami. Sabi nila, magpakabait ka para maniwala sila kay Jesus. Pero ang Biblia, ang sabi rito, no, sagutin natin ang Biblia sa Biblia, di ba? Sabi sa Romans chapter 10, verse 17. Kung naalala ko ba, 17 ba yun? 18, 7, wait lang. Ito 17 nga. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. Ayun ang linaw, Hindi sinabi ni Pablo na ang pananampalataya ay nanggagaling sa magandang halimbawa. Walang ganun. Walang sinasabi ang Bible. Ayan na naman another sabi-sabi ng mga perverted gospel Christians na mga born again na mga salinlahi, mga pasa-pasang sabi-sabi na wala naman sa Biblia. Ang sinasabi ng Biblia, nanggagaling daw sa pakikinig ang pananampalataya sa umagitan ng salita ni Kristo. Ito, Romans 10:17, yan ang mas biblical. Kaya yung pananampalataya kay Kristo ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos, no matter kung sino nagsasalita o hindi. Salita ng Diyos. Salita ni Kristo. Ang mas matindi pa, kaya ang magandang behavior ang dahilan ng pananampalataya. Bakit maraming Pariseo ang hindi sumasampalataya kay Jesus? Kahit na nakita nilang perpekto na yung buhay ni Christ. Tingnan niyo yun. Yung mga Pariseo, bakit hindi sumasampalataya kay Jesus? Samantalang si Jesus, perfect yung behavior. At bakit maraming makasalanan ng sumasampalataya rin sa Kanya pagdating kay Christ? Imbis na yung manampalataya kay Kristo ay yung mga banal dapat, bakit yung mga makasalanan?
So pinapakita nito na hindi behavior ng tao ang lumilikha ng pananampalataya. Ang Espiritu ng Diyos ang gumagamit ng gospel upang magkaroon ng faith ang tao. Kaya ang tamang order po kasi dapat ganito no? Dapat ganito ang tamang order, guys. Dapat, una, yung gospel. Wait lang. Gospel. Sumunod, yung faith. Tapos ng faith, pagbabago ng buhay. Then, mabuting patotoo. Yan dapat ang gospel. Hindi yung mabuting behavior. Tapos, ang susunod, faith. Kailangan magkaroon ka muna ng mabubuting gawa bagong faith. Hindi ganon. Ang totoong tinuturo ng Bible, gospel muna, then faith, pagbabago ng buhay, then yung mabuting patotoo to follow. Kaya dapat mga kapatid, lagi natin tuturo sa kanila na huwag kayong tumingin sa tao, tumingin kayo doon sa tinuturo ng tao. Yun kasi ang mas biblical. Kaso, yung tao may standard. Kailangan pakita mo muna sa amin na magandang halimbawa ka bago kami makinig sa iyo. Walang makikinig sa iyo. Walang qualified mga kapatid. Yung mga mangangaral, mga nagtuturo ng Bible, walang qualified. Sila lang nagbabanal-banalan. Siguro yung mga simbahan nagbabanal-banalan, yung pabanalan. Doon yun. Pero yung totoong tinuturo ng Biblia, walang qualified. Bakit? Si Pablo ba qualified? Biro mo ilan yung mga pinapatay na Kristiyano noon, pinersecute niya. Sige nga, barumbado pa minsan. Oh. Qualified ba? Hindi. Si David, manyakis, adulterer, murderer pa. Oh. Bakit pinili ng Diyos mga makasalanan? Alam niyo mga kapatid, bakit? Pinapaya ng Diyos yung mga ayaw maniwala sa biyaya. Kaya pinipili ng Diyos yung mga makasalanan para ipahiya yung mga ayaw maniwala sa biyaya na biyaya lang. Si Pablo maraming kahinaan. O, sino pa yung mga mahihina? Si Pedro, barumbado, mainitin ng ulo. Lalo na si Moses. Sa pa yun. Hot-tempered yun. Si Abraham lalo. Sino pa? Si Noe. Pinatos yung mga anak. Ano ba yun? O, banal ba yung mga yun? Kita nyo na? Bakit pinipili ng Diyos ang makasalanan para ang tao walang ipagmamalaki? Para yung nagtuturong yun, nakagaya ko, na makasalanan din, wala akong ipagmamalaki sa inyo. Kaya yung mga pastor na gusto nilang maging mabuti muna para mangaral, babagsak yan. Maraming bumagsak na pastor ng ganyan, yung nagbabanal-banalan, bandang huli bumabagsak. Marami akong kilalang ganyan, bumabagsak. Gigil na gigil sa kasalanan, pag nagtuturo. Gigil na gigil. Bandang huli, pumatol sa bata. Pumatol sa 16 years old. O meron akong kilalang din pastor na ganun din. Galit na galit sa kasalanan. Hinuhusgahan kami. Hinahatulan kami na kami daw ay mga babaero daw kami. Kami daw ni Harold, babaero daw kami. Ganun daw. Ayan. Ganun daw kami. Bandang huli, ano nangyari sa kanya ngayon? Pumatol sa may asawa. Tapos nagkaanak pa sila. Guys, ganyang katindi ang kautusan. Kapag ang kautusan masyado mong ninanamnam at pinapangaral mong kautusan, yung kautusan din yan ang babagsak sa'yo. Ipapahiya ka ng Diyos bandang huli yung mga gusto ng kautusan. Marami ng patotoo, mga kapatid, na yung mga nagtuturo ng law, laging bumabagsak. Kaya pinakamagandang halimbawa ng isang pastor, dapat humble, inaamin mo na makasalanan ka, na wala kang pagmamalaki at sinasabi mo makinig ka lang sa salita ng Diyos, hindi yung buhay ko. Dapat gano'n ang pastor. Servant, hindi yung kala mo emperador. O yun ang masasabi ko kapatid. Ay, napahaba. Pastor Richard, sorry po. Ay, okay na po ako, Pastor. Medyo maulan lang dito, pero salamat po. Okay, salamat po. Okay, hanap ako namang tatanong sa Facebook ha. Wait lang. Pastor, allow pa rin ba ni Lord
Okay. Sabi rito ni Menard, Pastor, alo ba ni Lord ang mga perverted gospel at bakit po kaya? Diba? Sabi, oo, tulad ng pagpako kay Kristo, inaalaw nga ng Diyos, pinako nga si Kristo sa krus eh. Pinahintulutan ng Diyos ang pinakamalaking kasalanan sa kasaysayan upang may sa katuparan yung pinakamalaking kaligtasan. Hindi dahil gusto niya yung kasamaan, kundi dahil walang kayang sumira sa kanyang layunin. Ganon din ang mga huwad ng mga gospel. Pinapahintulutan sila ng Diyos, ngunit mananagot pa rin ang mga nagtuturo nito. Sabi sa Galatians chapter 1 verse 6 to 9. Gawa chapter 2 verse 23 nakalagay doon. Kaya inaalaw ng Diyos yan. Pinapahintulutan ng Diyos yan. Kasi kung sasabihin mo na hindi pinahintulutan ng Diyos. Tsaka mga kapatid, di ba may magandang nangyari din naman? Tayo, di ba mga nasa perverted gospel tayo? Di ba? Marami tayong natutunan. Hinanda muna tayo para malaman natin ang tunay na gospel. Kalooban ng Diyos mangyari yun. Kaya yung pagkagamit nyo sa perverted gospel dati, kung nagamit man kayo doon, i-treasure nyo yun. Ang mahalaga yung ngayon na tumanggap kayo ng biyaya. Naging perverted man kayo noon. Diba? So, yes, inaalaw ng Lord yun. Remember, sabi ng Panaghoy, chapter 3, verse 37, nasa kamay ng Diyos ang mabuti at masama. Alinaw-linaw. Nasa kamay ng Diyos. Walang bagay na hindi kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kamay ng Diyos ang mabuti at masama. Kaya kalooban din ng Diyos na magkaroon ng mga perverted gospel. Huwag natin silang husgahan. Pastor, pakitang tao para ma-save ang tao, hindi dahil kay Kristo kung dahilan kaya na-save sila. Pastor, pakiliwanagan po, binabase kasi nila ang salvation sa nangyari sa Sodom at Gomorrah. Ay sabi nito, Pastor, pakiliwanagan po ito, binabase kasi nila ang salvation sa nangyari sa Sodom Gomorrah. Okay, exegesis tayo Ang asawa ni Lot ay hindi halimbawa ng pagkawala ng kaligtasan. Ang context ng Genesis, alam ko sa Genesis chapter 19 yan ay physical judgment. Physical judgment yung guys, hindi yon eternal salvation. Naligtas nga ang buong pamilya ni Lot mula sa apoy, pero ang asawa niya ay lumingon at naging haliging asin bilang paghatol sa kanyang pagsuway. Physical death po yun. Discipline po yun. Hindi sinasabi ho ng teksto na napunta siya sa impyerno at nawala ang kanyang kaligtasan. Walang sinasabing ganon na napunta siya sa impyerno si Lot. Wala. Sa katunayan, tinawag pa nga sa 2 Peter, si Lot matuwid. Alam niyo ba kahit na basahin natin. 2 Peter chapter 2 verse 7. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid. O tinan nyo, nalubang namighati dahil sa mga kahalayang ginagawa na masasama sa panahon niya. Kahit na maraming kapalpakan ng kanyang buhay, ganun siya, kinalugdan pa rin siya ng Diyos. Kaya hindi pwedeng gamitin ang kwento ng asawa ni Lot bilang doctrine ng pagkawala ng salvation. Ang usapan doon ay consequence ng pagsuway, hindi salvation, mga kapatid ha. Divide the scripture, divide. Maraming mga pastor o nagtuturo bumabagsak sa gantong pumapalpak dito Pumapalpak talaga dito pagdating sa Christian living. Yung discipline, ginagawa nilang identity. Yung discipline, ginagawa nilang salvation. Okay? Ay iba naman, yung salvation, yung identity, ginagawa nilang discipline.
Kaya ngayon, dinidivide na ng Diyos. So, mga kapatid, gumising na tayo. Ito yung tamang turo ng Biblia. Tatlo po ang Christian living natin. May justification, may sanctification, at glorification. Yung justification, ito yung identity natin, wherein salvation, righteousness, favor, blessings. Tinuturo ni Apostol Pablo at saka ni Jesus yan. Yung discipline naman, ang nagtuturo niyan, si James, si John, si Peter, minsan si Jesus. Okay? Yung reward, tinuturo rin yan ni Paul at karamihan kay John. Okay, so hatiin natin lagi. Sabi ni Richard, yung asawa po ni Lot, ang naging haliging asin ata pastore, tama po kayo. Pero behavior po 'yon, discipline, physical judgment. Walang kinalaman ng salvation doon, ibang topic doon. Kaya hatiin lagi natin na asahan nyo kapag ang nagsasalita ay hindi si Paul, asahan nyo karamihan doon puro behavior, puro identity, hindi walang identity, wala. Bira. Ang suki lagi ng identity, laging si Pablo. Kaya mag-ingat kayo mabuti sa pagbabasa ng Biblia. Tingnan nyo to. Tingnan nyo yung Greek. Tingnan nyo yung context. Okay. Okay. So sige po, pwede na ako magtanong iba. Kahit isang tanong na lang bago tayo magpahinga na. Anong Trinitarian? Naniniwala po tayo sa Trinity. Pag-aaralan po natin yan sa susunod na meron ako nakaraan na sa ating theology part 2 na po natin pag-aaralan yung Trinity na yan, guys, ha? Di ba, nag-aaral na tayo ng theology part 1, hindi ko pa nga na-upload sa YouTube yun eh. Pa-uploadin ko muna tapos part 2. Okay, tingnan ko sa Facebook kung may nagtatanong pa. Pastor, ligtas ba ang taon tumanggap kay Kristo kahit pangit ang ugali and behavior? Of course, sinabi ko na kanina yan. Cindy. Eto, may tanong dito sa Facebook, si Cindy. Ay, si Cindy. Si Cindy De Cara. Ayan. Ano ba yung tanong niya? Wait lang. Good evening po, Pastor. Please explain po ang 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 13. Ito po yung binabato ni iba na bawal po ang mag-preach daw ang babae according po diyan. Okay, naturo ko na dati yan, guys, no? 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 13. Ang babae ay hayaang matuto sa kanilang pananahimik at sa lubos na pagpasakop. Hindi utos ng Diyos ha, hindi ko, sino yung ko? Si Pablo. Sino kausap? Si Timoteo. Hindi ko sila pinapayagang magturo o sumabat habang ang mga lalaki nagtuturo, kundi dapat silang manahimik. Okay? So yung 1 Timoteo chapter 2 verse 11 to 13, itong pong verse na ito, ay hindi pwedeng ihiwalay sa context. Ang sulat na ito ay para po sa iglesia po ng Epeso, kung saan may problema sa maling turo. Kung titingnan natin yung 1 Timothy, di ba? Chapter 1 verse 3, di ba nakalagay dito? Warning against the false teaching. Ayan. May nagtuturo ng maling aral. Okay? Kaya pinagbabawal ni Pablo na ay babae magturo ang mangibabaw sa lalaki. Kasi sa kontekstong iyon, pampublikong otoridad ng local church po yung mga kapatid. Hindi po niya sinabing bawal na magsalita o magbahagi ng salita ang lahat ng babae sa lahat ng pagkakataon. Hindi po ganon. Sa ibang bahagi po ng bagong tipan, makikita natin na may ibang babae naglilingkod sa ministry. Oh. Alam nyo ba, meron ding preacher. Basahin nga natin to. Kung di ako nagkakamali
Basahin natin sa Acts chapter 18, verse 26. Sabi, siya ay buong tapang na nagsalita sa sinagoga nang marinig nila ang mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Siya isinama sa kanilang bahay at di piniliwanagan na hindi pa nalalaman tungkol sa Diyos. Ang mag-asawang si Aquila at Priscilla ang siya ay isinama nila sa kanilang bahay. Di piniliwanag na mabuti tungkol sa mga bago. Tingnan nyo, babae ito, nagpipreach. Oh. Si Priscilla, nagpipreach. Ano yan? Kung bawal sa Bible na magturo ang babae. Sige nga. Okay. Wait lang. Tapos meron pa, Acts chapter 21. Ang liwanag ng Bible verse, no? Acts chapter 21 verse 9, sabi rito, no? Siya may 4 na anak na dalaga na pawang mga propeta. O tinan nyo, dalaga, may mga propeta, nagtuturo. Ano yan? Kung bawal. So hindi kaya ang problema, context? Hindi kaya, balik tayo sa verse kanina. Tinan nyo, yung mga New Testament people, mga early Christian, may nagtuturo din babae. Hmm. Hindi, Old Testament yung Ruth at saka Ezra. Maging ano tayo, dito tayo. Oh, dito tayo. Hindi ko pinapayagang magturo sa mabatang habang ang mga lalaki ay nagtuturo, kundi dapat silang manahimik. So binabanggit mismo ni Pablo na ang babaeng nananalangin nanguhula sa kapulungan. O may ministry. Saan yun? 1 Corinthians chapter 11 verse 15, meron din. No? 1 Corinthians chapter 11 verse 15, 5 pala. So, ang babae na may nanalangin at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Tingnan nyo to, ano to? Ang babae naman ay nanalangin at nagpahayag ng mensahe na mula sa Diyos ng walang belo ay nagdudulot ng kahiyan sa nakakasakop sa kanya para na rin siyang babaeng ahit ang ulo. Wait lang guys, may hanapin lang ang verse. Wait lang guys Merong verse kasi sa Bible na na pinaliwanag ni Pablo bakit niya ginagawa yon na pinagbabawal niya. Hindi mo pinagbabawal, hindi niya pinahintulutan ng babae. Siya mismo hindi niya pinapahintulutan. Sabi nasa Corinto to 1 Corinthians chapter 14 verse 34 to 35. 34 to 35. Sabi dito, no, ang mga babae kailangan manahimik sa mga pagtitipon sa iglesia sapagkat hindi sila pinapahintulot sa kanilang ganong pagtitipon magsalita. Kailangan silang pasakop. Ano daw, gaya ng sinasabi ng kautusan, doon pala kinuha ni Pablo yun, sa kautusan pala yun. Oh. Sinabi gaya rin naman sinasabi ng kautusan. At ito yung dito nagsisimula yung malaking debate rito eh. Dahil walang talata sa kautusan ni Moses na tahasan nagsasabing bawal magsalita ang babae sa iglesia. Kaya ang tanong ng mga Bible scholars dito, anong kautusan ang tinutukoy ni Pablo? Diba? May ilang pangunahing pananaw dito mga kapatid. Sa Genesis chapter 2 verse 3, ito yung prinsipyo ng headship na lalaki muna talaga. Sinabi sa Bible yun, di ba, na ang lalaki talaga ang katuwang lang yung babae. Wait lang mga kapatid, may titignan akong verse. O tama, dito niya kinuha to. Tsaka mga kapatid,
tingnan din tayo sa context. Ang context kasi ay pinapaliwanag dito na utos to ni Pablo, sa kanya to. Hindi naman utos ng Diyos. Kasi marami mga verses sa Bible na nagtuturo naman talaga ang babae. So ano to, this is for administrative purpose. Kasi sino ba kausap ni Pablo? Pastor, Timoteo, anong yun? Sulat yun eh. Administrative yun. O halimbawa, mga kapatid, sumulat ako sa inyo. O mga kapatid, hindi ko pinapahintulutan na gumamit ng Google Meet si Princess. Halimbawa, ganun. Yung ba applicable ba yun? Eh, nasulat sa Bible, halimbawa, nasulat sa Bible yun. Yung ba applicable? Hindi. Sulat nga yan, personal yun eh. Bakit mo isasali sarili mo ron? Ang problema kasi sa atin, ito pa ang problema. Dapat, sinasabi sa hermeneutics, interpret the text according to its genre. Genre. Ano yun? Sulat yun eh. Personal letter yun. Walang pagkakaiba yun sa sinabi niya kay Timoteo na nangangasimba sikmura mo, uminom ka ng konting alak. Oh. Sila nag-uusap noon, personal letter yun. Di ba pinag-usapan natin to dati? Iba yung personal letter, iba yung mensahe ng Diyos. Tsaka, tinan niyo mga kapatid, ano logic? Ba't may kailangan pa ng Diyos yung na babae magturo? Wala, mga pastor ngayon hindi nag-iisip, hindi tumitingin sa sa konteksto kung bakit sinabi, anong konteksto to, ano ang tamang hermeneutics, rightly dividing the scripture, exegesis, yun ang kulang sa kanila kaya hindi nila naiintindihan. Pero kung akong tatanungin niyo, sinasabi ng Biblia, kaugalian lang po yan ng mga Hudyo. Ayon sa kautusan, sa kanila lang po yan. Bakit? Bawal ba sa Pilipinas magturo ang babae? Dapat tingin tayo sa batas ng Pilipinas, batas ng mga Hudyo yan eh. Okay? Kinuha lang niya yun. Tsaka pangatlo, si Pablo lang may sabi nun. Para kay Timoteo, hindi yan sinasabi para sa church. Maraming salamat po sa mga nanood ngayon. Palakpakan natin si Lord. So, anong big idea mga kapatid? Balik tayo sa rightly dividing the scripture. Okay. Okay, next topic natin. Abangan nyo to mga kapatid Ayan. Abangan nyo to. Saan sa Book of Revelation ang rapture? Exclusive lamang to. Hindi ko to ilalive. Hindi ko ito re-record. Google Meet lang po. Google Meet. So, abangan nyo yan Baka next week. O baka pagbalik ni Kaisel sa Samar para makapag-focus ako ng pagtuturo dito. Kasi ngayon busy-busy ako sa asawa ko naman ni Ayan. Yun lamang po ang aking may papangako. Patuloy pa rin tayo sa pag-aaral mga kapatid. At dito ko na tinutuldukan ang pagbabalik-aral regarding dun sa pag-iwas sa kasalanan. Tinatapos ko na to dito muna. Palakpakan natin si Lord sa wisdom na binigay ng Panginoon sa atin. Pakiplay lang itong video na ito sa YouTube. I-upload ko rin ito. Okay, ayan na. May nagko-comment na pag exegesis, wala yung rapture. Ayan na. Pag-aralan natin yan guys. Pakiabangan lang po. Pero hindi ito i-upload. Pag nag-invite ako sa inyo, attend kayo. Google Meet lang. Google Meet lang. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mahal ko po kayong lahat. Thank you, Pastor. Thank you po, Pastor. Salamat po. See you next night. God po. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy lang po tayo sa pag-aaral. See you for the next vlog po natin.